what's up po mga kabantay, magpalang araw po sa atin lahat, panibagong araw at panibagong vlog. At po ay ayos ang lahat at malayo sa anumang karamdaman. Salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng tulong. Ayan, tayo pong sinasabi. Thank you very much po sa lahat. No, ayan. At update ko lang po ulit kayo sa pagpasok ng aking pamangkin sa operating room. At ang aking pong hiling ay nawa po ay pag-pray po natin ang aking pamangkin na maging maayos ang kanyang operasyon sa muka. Yan po, dalangin po. Ayan, dalangin lang po ang aking hiling. At yun nga po, at bukod po sa dalangin ay konting tulong pa rin po ano, yung mga kabantay. So pinasok na nga po siya sa operating room at ako po ay ayun nga po, may video tayo, pinanood muna natin. So medyo naluha yung ating mata ay dahil medyo naiyak yung aking pamangkin dahil siguro kinakabahan siya sa operasyon niya, no? Yan. So tara po at halina po at panoorin po natin yung kanyang pagpasok sa operating room. Yan. Let's go po. Ayan, dito nga po pala mga kabantay ay voice message po to, no? Ito po yung bayad sa sa bakal po, 45,000 po yung cash, sa GCash po ay 45,000 din po. So halos 90,000 po yung binayaran niya sa bakal na ikakabit dun sa mukha ng aking pamangkin po. Yan. So ayan nga po, tinabot na po ng ating pamangkin yung bayad sa bakal na in-order na hospital para dun sa ikakabit dun sa mukha ng aking pamangkin. Ano po? Ayan. So andyan na rin po yung resibo. Hindi ko lang po natanong kung anong klase yung bakal na naikabit, no? Bukas sa susunod na lang, susunod na araw na lang po, medyo interview po natin kung anong bakal yung naikabit sa kanila. Pagpunta na po natin sa hospital. Ayan, dito po sa part na to ay naluluha na po siya at kinakabahan po siya sa kanyang operasyon, no? At ako rin po ay nagigiling aking luha dahil nga po umiyak siya dyan sa parte na yan, no? At ayan, tinaas po ng aking pamangkin doon sa cross ni Jesus. So ayan, ipapasok na po siya sa operating room, ginagayak na po siya. Christmas po. Christmas po naman. Ay, alam sa akin po. Tulog ka lang naman po, pag-gising mo. Dito po sa part na to, ako na gilid ang aking luha ng kanyang hinalikan ng kanyang ama, ang kanyang anak na binigyan ng lakas ng loob dahil nga po kinakabahan sa kanyang operasyon. Saan dadaan? Dito po. Bawat po aking nila sa kalsada. Kasha ba yun? Oh, yes ma'am. Hindi mo nakikita yung elevator dito. Malaki po. Ba't umiiyak ka? Nakakayak ba? Mas ka lang mga, matutulog ka lang naman dun eh. Ano po ba niya? Nalagyan po ng bakal sa mukha. Bakal? Ano po yun? Hinampas po yun ng hollow block ng kabataan sa akin. Napagtripan po yun. Oh? Saan mo lalagyan? Oh, 5. Tapos mesh sa mata. Ano saan po ba? Panasahan po. Yun na, malawalas lang din po. Pinapangin lang din. Hindi na talaga yung mga kabataan mo.
Mas dumadaan lang siya ganun. Hindi po, talaga pong sinadya. Yung boyfriend niya po pinagtripan kasi siguro po diet o bagong mukha. Ganun. Pati po siya na ano. Kaya nakakatahan. Kinasuhan po namin nung mismong nangyari po yun. Kaso nakapag-bail po sila ng isang araw. Pinag-updated ka siya. Po? Pinag-updated yun ng bata. Isa po, 16 years old. Apat po yun eh. Iba, malupit na kabataan. Kaya dapat yun, magaling yung kabataan. Dapat hanggang 14 lang. Pag tumakas yun, pwede na yung tulong. Hindi pala sa mama mama ko. Babayan? Oh, breakfast ka ng bayan, papuntang Matimbo. Matimbo ka ito, papuntang Balakang. Yung parang... Papuntang Malabon. O banda. Sige, basta ka, nilalawa. Tapos ka muna. And dito po sa part na to ay papasok na po siya sa operating room. Ayan, at naghintay lang po siguro na buksan yung pintuan ng operating room para siya ay ipasok na dyan, no, mga kabantay. Hindi daw niya kaya pumunta. Ewan ko. Papunta na nga doon. Hindi ka nakakabutan nun. Paano may kasama ka? Mga ilang oras kaya? Saglit lang po kaya. Hindi ko po estimate ito. Mamahalin ka na, may bakal ka na sa mukha. Kailan po ba nangyari? March 23 po. Linggo po ng 1 a.m. May birthday po kasi sa amin. Yung mga kabataan na yun, hindi po sila invited doon. Tapos bigla na lang pumunta. Yung pinagtripan ko yung boyfriend niya. Kino yun, binubuo. Nung tumakas sila, doon na nangyari. So ayan po mga kabantay, naipasok na po siya sa operating room. Pag-pray na lang po natin siya sa kanyang operasyon. Nawa po maging maayos yung kanyang operasyon. Ayan. Wala pong anumang maging problema sa kanyang pagpa-opera sa mukha, mga kabantay. Yun nga po palang bayad ng ospital ay nag-down po sila doon ng 90,000. Tapos nagbayad po sila uli ng 90,000 doon po sa bakal na ikakabit. So bali ang lahat po ng nabayad na po nila sa ospital ay bali 180,000 na po ang bayad doon sa ospital. Yung pong ganong kalaking pera na nalikom namin ay hindi lang po ako nang hingi ng tulong, pati po ang aking mga pamangkin, lahat po kami ng buong pamilya, sama-sama po kami na nangangalap ng pera para po makuha yung ganong kalaking pera. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng tulong. Ayan, thank you very much po. Taas na po ang bahalang magbalik sa inyo, siksik ligliga tumahapaw. Ayan. So siguro hanggang dito lang po yung aking vlog. At yan na nga po, napapasalamat naman po ako. Sa susunod na vlog po ay pupunta po tayo doon sa hospital. So hindi po tayo kasi makalis ngayon dahil papatubig tayo. Ayan. So ayan, hanggang dito lang po ang aking vlog. Maraming salamat po. At ingat po ang lahat. Pati po yung OFW. Ayan. Ingat po kayo at gabayan kayo ng Panginoon sa pang-araw-araw na ginagawa, at nawa ay layo kayo sa anong makapahamakan. Ayan. So hanggang dito lang po. Bye bye. God bless to all. Mga chup-chup.